Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Ephesians chapter 1 verses 4 hanggang 6. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging sa Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Lavish by His love. Alam niyo po dito sa verse na ito, napakadami pong mga powerful na katotohanan na dapat maalaman natin. Unang-una po makikita niyo dyan na tayo daw pong mga believers, tayong mga nanalig sa Panginoong Hesus ay pinili ng Diyos nung una pa man. Alam ng Diyos na sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, tayo po yung Kanyang object of love. Kaya alam niyo po, napaka-special natin. Ang sabi diyan, dahil sa pag-ibig ng Diyos tayo'y Kanyang pinili. Kaya alam niyo po, sa umpisa pa lamang, titignan na ninyo yung mga salitang ginagamit ng Biblia. Katulad po dito sa Ephesians chapter 1 verse 4, sabi diyan, in love, He predestined us. So, ibig sabihin dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin, kaya tayo ibinilang sa Kanyang pamilya. At dun po sa Colossians chapter 1, verse 13, tayo po'y translated into the kingdom of the Son of His love. Yung salita pong love, mahalaga po yan Kasi yung pagkilos po ng Diyos sa buhay nating mga believers ay dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ngayon sabi sa 1 John chapter 3 verse 1, see what great love the Father has lavished on us. Ang ginamit pong salita diyan, lavish. That we should be called children of God, and that is what we are. At pansinin niyo po, exclamation point po yung nasa dulo ng sentence. Ibig sabihin, importanteng katotohanan po yan. Sabi rito, the reason the world does not know us is that it did not know Him. So ibig sabihin, ang mundo hindi nila alam yung katotohanan na yan. Yung pag-ibig ng Diyos sa ating Kanyang mga anak. Bakit po mahalaga yan? Kasi dapat po tayo po ay nakakaunawa at higit sa lahat, nai-enjoy natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga yung ginamit na term dyan, lavish. Ang gusto ng Diyos iparana sa atin yung Kanyang pag-ibig. Kaya nung ako po'y naging Christian, isa po sa aking mga panalangin, yung pagka ako po'y nagkaanak, sabi ko sa aking sarili, ay ibibigay ko yung the best ng aking pag-ibig, pagmamahal, paggabay, pagpo-provide sa aking mga anak. Kasi naintindihan ko po yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Malinaw po sa Matthew chapter 7 verse 11, ito po yung konsepto ng pag-ibig ng Diyos sa atin bilang Ama. Ang sabi diyan ay ganito, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him. Ganun pala kabuti yung ating Ama sa langit. Kung tayo ngang masama, marunong tayong magbigay ng mabubuting bagay sa ating mga anak, lalo't higit ang Ama natin sa langit. So, ibig sabihin, yung konsepto ng isang loving Father, yan ang bumago sa aking pananaw, lalo na sa parenting. Pinangako ko po yan sa aking sarili. Di baling ako na yung mahirapan, basta yung mga anak ko ay may provide ko yung lahat ng kanilang pangangailangan. Of course, hindi ko sila inispoiled, tinuruan ko rin sila ng mga dapat nilang matutunan sa buhay na ito. Pero para sa akin, hanggat maaari, maipadama ko sa kanila yung aking pag-ibig at maibigay ko sa kanila yung lahat ng kanilang pangangailangan. Marami kasi mga magulang, titipirin nila yung kanilang mga anak sila magluluho sa buhay. Pero yung mga anak nila, tinitipid nila. Ako po nag-invest po ako sa magandang edukasyon sa aking mga anak. Kaya yung mga anak ko po, lumaki sila na
confident, strong, successful po sila sa mga field na pinuntahan po nila dahil naunawaan nila na sila po ay minahal ng kanilang magulang. Pansinin niyo po, yung konseptong yon, yung katotohanan yon, kung i-apply natin sa pag-ibig ng Diyos, kung lahat lamang ng Kristiyano nauunawaan na siya ay mahal ng Diyos, at ang Diyos ibinigay ang lahat para sa lahat ng ating pangangailangan, spirit, soul, and body. Di ba? Lalakas din yung loob natin, magiging strong and confident din tayo sa buhay na ito. At marami sa atin na magiging successful. Kasi alam niyo po, security comes from being loved. Alam niyo po, kaya malakas ang loob ng isang tao kapag naramdaman niyang minahal siya. At ganun po ang gusto ng Lord sa atin. Yung sasabihin natin palaging, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Sabi sa Psalm 23 verse 1. At sa 1 John 3:1, ang sabi diyan, we are lavish by His love. At ang sabi sa John chapter 1 verse 16, we receive from Him grace upon grace, gifts upon gifts. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, yan ang magbibigay sa atin ng tapang sa buhay. Yan ang magpapalakas sa atin. At habang lumalago tayo sa ating Christian life, mas matapang tayo dahil alam nating mahal tayo ng Diyos. Sabi nga nung teksto natin yesterday, we are more than conquerors because of Him who loved us. At ang sabi sa Jeremiah 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with my loving kindness. Kaya araw-araw po i-reviewin nyo yung inyong Bible. Hanapin nyo yung mga verses na nagsasabing mahal kayo ng Diyos until na maramdaman ninyo na secured kayo at confident kayo sa pag-ibig ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Natutunan namin ngayong umaga. Alam namin maraming katotohanan sa Biblia na hindi namin pa natutuklasan. Pero kung matutuklasan lamang namin ito, babaguhin ito yung aming pananaw sa buhay. Salamat at naintindihan namin na mahal mo pala kami bilang isang mabuting ama, lahat ng aming pangangailangan sa buhay na ito ay ipoprovide mo. At sa pamamagitan ng iyong labis na pagmamahal sa amin, dapat kaming iyong mga anak ay maging matibay, matatag sa buhay na ito. Paipamuhay namin ang nais mo para sa amin. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.